Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan, at ganun din mga kaaway. Ayan. Welcome pong muli sa isa pang episode ng Brad Rob Channel. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito. At dito po sa Brad Rob Channel, let's talk about the Bible. Ayan, mga kapatid. At kamusta naman po kayo sa isang linggo na ah, hindi po tayo nakakapag-usap o sa isang linggo. Ano po, maraming nakapaloob sa isang linggo eh. Alam niyo po mga kapatid, mula Lunes, 'di ba meron ngang tinatawag na ano no, isang linggong pag-ibig, no? Lunes nang tayo'y magkakilala, oh, 'di ba? Martes nang tayo'y muling magkita. Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. O, di ba? Ang bilis eh, no? Lunes nagkakilala, Martes ay nagkita ulit sila. At Miyerkules, nagtapat na ng pag-ibig. Huwebes ay inibig din kita. Di ba? Wala pang isang linggo yun, ha? Pero marami na nangyari. Nag-ibigan na sila. 4 na araw pa lang, no? Biyernes na puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. No? Diba? Talaga naman, pag alam nyo, pag ang pag-ibig talaga ay nagahari, talagang hahamakin ng lahat. 'Di ba? Tapos pagdating ng Sabado, ayan na, nagka-problema na sila. At pagsapit ng Linggo, giliw ako'y iyong iniwan. No, mga kapatid, sa isang linggo, ang daming nangyari. Jump pack yung yung isang buong linggo niya no na Lunes nagkita sila hanggang Biyernes ay talaga namang umaatigabong pagmamahalan. Ang mga puso ay nag-aawitan. Pero pagdating ng Sabado ay nagka-problema na sila. Isang araw lang. At pagsapit ng Linggo, ayun, naghiwalay na. 'Di ba, no? Yan ang tinatawag na isang linggong pag-ibig. Alam nyo, biblically mga kapatid, yung isang linggo, marami ring pwede mangyari, 'di ba? Kung babasahin niyo po sa unang aklat ng Biblia, sa loob ng isang linggo, no? 7 araw, no? Although alam naman natin na hindi yun yung 7 araw ng tao, no? Pero kung pag-uusapan natin, kasi sa tao, pag sinabing isang linggo ay 1 week po yan eh, di ba, no? Sa Biblia, meron ding tinutukoy na 7 araw na doon gumawa ang Diyos ng napakaraming mga bagay na ginawa niya, no? Mula doon sa paglikha ng, basahin nga natin mga kapatid, yung Henesis 1:1. Ayan. Sabi dito, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti. At inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at tinawag niya ang kadiliman na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. No? So yan, meron tinatawag na unang araw kung saan ginawa ng Diyos ang liwanag. No? Sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos, mabuti ang liwanag kasi sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita ang lahat ng mga bagay, no? Naliliwanagan ng mga bagay. Nakita ng Diyos mabuti. Kaya sa inihiwalay niya yung liwanag sa dilim. No? At nagkaroon ng umaga, sabi at nagkahapon at nagkaumaga ang unang
araw. Ayan. So merong unang araw na tinutukoy at kung tatayud to rin niyo po, no, kung dadaanan niyo po ang buong Henesis 1, ito po ay nagtutukoy ng paglikha ng Diyos hanggang sa ikapitong araw, no? Kung saan sa ika-6 na araw nilikha ng Diyos ang tao, 'di ba, no? Sabi sa Henesis 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ayan. So, nilalang ng Diyos ang tao sa ika-6 na araw, no? At ano ngayon na nangyari? Tuloy natin. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Sa 2, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. Yun, 6 na araw pala, no? Huling-huling nilikha ng Diyos, ang mga paglikha niya sa tao, gayon din naman yung paglikha niya doon sa mga bawat hayop, sa bawat ibon, no? Yung mga paglikha niya doon sa mga kinapal na mayroong buhay. At pagdating ng ika-6 na araw, nung natapos niya na yung mga nilikha niya, sabi, napaka buti. Ayan. Kaya pala nilikha pala ng Diyos ang tao, mga kapatid, at ang lahat ng mga bagay na nilikha niya, napakabuti. Ano ngayon na nangyari? At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Ayan. So napakadaming nangyari, no? Siguro yan na siguro ang pinakamahabang 7 araw na mababasa natin sa history, no, ng Biblia, no? Mayroon kasing mga araw na alam niyo ba, mga kapatid, merong lugar na napakahaba ng araw, halos 6 na buwan, yung araw sa kanila ay hindi lumulubog. 'Di ba, no? Merong ganung lugar doon sa Antarctica. Yan. 6 na araw, 6 na buwan. Hindi 6 na araw. Hindi 24 hours lumulubog ang araw sa kanila. So merong mga lugar na masyadong mahaba ang araw, pero wala nang mas haba pa sa 7 araw na nakasulat dito sa Henesis. Yan ang pinakamahabang araw na nilikha ng Diyos. Ngayon sa panahon natin ngayon, mga kapatid, masyado nang mabilis ang panahon Ewan ko kung napapansin niyo po, no, mga kapatid, parang kailan lang ay, no, yung ibang yung iba inaabangan na dumating ang Pasko, yan, dahil Pasko nila, no? Meron naman inaabangan ang New Year, no? Dahil magtatapos na ang 2024. At nung pagkatapos na iraos natin ng New Year, ayan, salamat sa Diyos, panibagong taon sa kalendaryo, no? Pero ngayon ano na? Patapos na naman ang unang buwan. So tayo ay papasok na sa ikalawang buwan ng taon, matatapos na ang January. And actually, by the time na I think na may papublish po itong video na to ay ayan, January pa rin ba o baka February na rin po, no, mga kapatid. Ayan, so napakabilis po ng pangyayari sa mga bagay-bagay ngayon. Napakabilis na ng pangyayari at maraming mga pwedeng mangyari sa loob lamang ng ilang araw, no? Katulad na lamang nitong nangyayari ngayon sa MCGI. Imaginin mo, sa tagal-tagal ng pagtuturo ng kapatid na Eli na mga bagay na kanyang mga tinuro, sa loob lamang ng 3 taon yata, no, mag-4 na taon ay na-wash out. Yung longest running religious TV show na Ang Dating Daan ay sa loob lamang ng ilang taon ay na-wash out na rin.
'di ba, no? At ganun din naman, pag kamukat-mukat natin, January pa lang, pagpasok ng January ay meron ng isang kapatid na nagsasalita sa Facebook at ibinubulgar ang maraming mga bagay na patungkol sa kanilang kuya. Ayan. So ewan ko po kung updated po kayo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid, no? Kagaya nga po nung aking inadapt na kanta, mga kapatid, kung natatandaan niyo po, no? Lapit mga kaibigan, makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Ayan. So, gusto kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Ayan. So, marami pong nagaganap ngayon at hindi natin alam. It's very unpredictable. Kamakailan lamang ito pong isang kapatid na si kapatid na J.R. Badong ay nagsimulang magsalita sa Facebook. No po, at nung una ay kanyang pinahahagingan lamang siguro, no? Nagsasalita lamang siya pero wala siyang pinapangalanan. Pero dumating sa punto na siguro nakaramdam yung ibang mga kapatid at napansin na, oy, parang laban yata ang diwa nito kay kuya. Kaya anong ginawa nila, nagkaroon na ng propaganda na siya po ay i-block. No, pinapablock siya sa mga kapatid at dahil nga dun sa kanyang live ay tinatamaan ng kuya, no? Tinatamaan ng kuya at ang family ng kuya, particular na yung kanyang mga magulang, ay sinabi na, oh, iba ang budhi. Yan. Kaya i-block nyo yan. Ganun po ang nangyari, no? At eto na nga, napakadami na nating nalaman. So sana po kung kayo po ay nanonood sa kanya. Kasi ako sinubaybayan ko po at pinanood ko po yung mga video niya. Yan. So para po sa kaalaman ng lahat, mga kapatid, ito po si kapatid na J.R. Badong. Ito po yung kanyang Facebook. Ayan. So yan po, kung interesado po kayong mapanood yung kanyang mga video, nagla-live po siya dyan at marami siyang ine-expose, no, na mga bagay-bagay na patungkol sa kanyang naging karanasan. Kasi po siya naging kasambahay po yata siya ng family ni KDR. At marami po siyang, alam nyo mga kapatid, yung mga ganyang bagay kasi maraming marami yang experience na kumbaga masasabi natin siya yung first hand, no? Siyempre, of course, hindi naman natin masasabi na um, na lahat 'yan ay totoo, no? Pero ako masasabi ko siguro halos karamihan ng mga sinasabi niya ay mayroong katotohanan kasi sa dami-dami ng mga live na binobroadcast niya, merong consistency dun sa sinasabi niya, no? Minsan kahit paulit-ulit niyang sabihin ay pare-pareho yung kanyang parang testimony, no? Kumbaga sa korte, alam niyo sa korte tinitingnan din yan yung consistency nung sinasabi mo, no? Kapag ka nakikita nila na pagka ang sinasabi mo dito ay iba doon sa pagka nag-testify ka na ulit tas iba na yung sinasabi mo, medyo questionable na yon, no? Pagdating sa hukuman. Pero kapag consistent yung mga sinasabi mo at nagme-make sense sa ibang mga bagay na sinasabi mo pa, that proves na katotohanan yung sinasabi mo. Ayan. So, siguro para sa akin, ako masasabi ko, most or majority ng kanyang mga sinasabi ay meron naman siyang consistency. Ayan, pero again, kayo pa rin po ang humatol, mga kapatid, no? Panoorin niyo po, subukan niyo po. Yung kanyang Facebook ay yung kanyang live mapapanood lamang ng mga friend po niya.
Ano po, hindi po yun nakapublic. Kaya pwede po kayong mag friend request sa kanya. Ayan, tapos nag-accept naman po siya. As long as wag po kayong magsasalita siguro ng mga laban sa kanya. Pero nag-accept naman po siya. So subukan niyo po mga kapatid. Ako I would suggest na subukan niyo pong pakinggan ng kanyang side at ng kanyang exposure sa mga bagay na kanyang nalalaman. Ayan. So siguro mga kapatid, bahala na po kayong humatol, pero yan lang po ang aking masasabi. At marami siyang in-expose dun eh. May mga bagay na personal no na kanyang na-experience at sinasabi niya rin naman yung mga tungkol sa mga bagay na naobserbahan niya na naging pagkakaiba ni KDR tsaka ni kapatid na Ellie. At karamihan doon sa mga sinabi niya doon ay nakita ko naman na wala siyang anumang laban sa kapatid na Ellie at kundi bagkus ano pa nga ah, sinasabi niya na si kapatid na Ellie naniniwala siya na isang mangangaral na sa Diyos. Ayan. Kaya siguro para sa akin okay naman yung mga sinasabi niya at ayun, bahala na po kayo mga kapatid. Pakinggan niyo po siya at subaybayan niyo po ang kanyang serye, no? Yung kapatid na JR Badong serye. Ayan, ako nakaabang din po ako dahil gusto ko din pong pakinggan siguro yung mga bagay na sinasabi niya dahil siya mismo nakahalubilo niya. Meron tayong kasi hindi nakikita 'di ba no? Kasi tayo como hindi naman tayo naging malapit sa pamilya nila o hindi tayo nakasama sa iisang bubong, nakikita lamang po natin sila po yan sila Daniel Rason, yung mga KNP, nakikita lamang po natin sila pag tumayo sila sa pulpito o kaya nagsalita na sila sa harap ng monitor, ng kapatiran, yan makikita natin. Pero may mga bagay na hindi natin nakikita no, na nakikita ng isang karaniwang tao. 'Di ba, no? Parang si Juan, no? Tignan niyo mga kapatid Ang sabi ni Juan, eto, Juan 21 at 25. At mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Ayan. So si Juan, palibasan nakasama niya ang Panginoong Sokristo no sa pangangaral, araw at gabi magkakasama po sila no dahil naglalakbay si Kristo, lumilibot, nangangaral kasama niya yung mga apostol at karaniwan nakasama niya palagi si Apostol Pedro, si Juan at si Santiago, 'di ba? Kaya sabi ni Juan, meron ding ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa hindi na magkakasya sa sanglibutan. 'Di ba no? So, maraming mga bagay na nakita si Juan na hindi na natin mababasa doon sa kanyang sulat dahil siya rin mismo nagsabi may iba pang mga bagay na ginawa si Kristo, no? Na kung pakikinggan mo si Juan siguro, halimbawa magsasalita si Juan sa harap natin ngayon, maririnig mo na ganito pala ginawa pa ng Panginoong Kristo. Ganito pa ang ginawa ni Pedro kasi sila magkakasama no? Siguro interesado kayo doon, mga kapatid. Ako man, interesado ako pagka ganun. Yung mga bagay na hindi nakasulat, mga bagay na hindi naman natin nakikita usually, no? Yung mga tinatawag, yung iba ang tawag diyan is behind the scene, no? O kaya behind the camera or behind the curtain. Ayan. So, yan ang mga bagay. Hindi naman yan chismis, mga kapatid. Hindi naman po ibig sabihin yan ay chismis. Tayo ay nakikinig lang ng experience ng isang tao na nakaranas, no, na makasama ng personal. Ayan, si KDR, yung kanyang pamilya, at maging ang kapatid na Ellie. Sabi niya, nakapunta rin siya sa Brazil no? So, kung ako po tatanungin niyo mga kapatid, I think it's worth listening kung ano man yung kanyang sinasabi. Kaya, yun mga kapatid, kung may time po kayo,
ay pakinggan nyo po siya at kung gusto nyo, kausapin nyo rin po siya, you can reach out to him. Mukhang sumasagot naman po siya dun sa mga bagay na kanyang, dun sa mga tao na nagre-reach out po sa kanya. Ayan, yan po masasabi ko dyan, ano, mga kapatid. At kung gusto nyo pong pag-usapan yan, siguro sa ibang pagkakataon, pwede po nating pag-usapan. Dahil sa puntong ito, meron po tayong paksang pinag-aaralan. Pero bago tayo tumuloy sa paksa natin, mga kapatid, medyo naipon po kasi yung ating comments. So babasahin ko lang po ito ng kaunti para naman mabawasan at hindi po matambak. No, mga kapatid? So ito po. Mula po kay kapatid na Jeric Wayne Vertudaso. Yan. Hindi nahahalongkatin ni KDR yung mga hiwaga, lalo na sa Apokalipsis. Baka mahalukay ube yung utak niya. Nagpapaksa siya ng paikot-ikot. Kakasabi lang, sasabihin ulit at biglang kakambyo. Yan po ang reaction ni kapatid na Jeric Wayne kay KDR. Talagang, ipinagpauna niya na po yan, mga kapatid. Sinabi niya na po yan. Sabi niya, pasensya na. No? Pakinggan na nga lang natin sa mga kapatid directly para mas maganda. Sorry, Brad Roland, ha? Kung ang hinahanap mo sa akin at tuwing magkakatipon, iintayan mo ako ng hiwaga. Anong hiwagang alam mo? Ano ang... hindi po ako magko-concentrate, mga kapatid na Roland, na magkalkal ng hiwaga. O, di ba, no? Pasensya na, kapatid na Roland, mga kapatid, no? Hindi ako magkakalkal ng hiwaga. At naintindihan na po natin yan, mga kapatid? Sa Biblia, hindi mo kailangan talagang magkalkal ng hiwaga. Akala niya kasi, kailangan mong kalkalin ang hiwaga para maintindihan mo. Hindi. Ang sabi po ng mga apostol, eto, sabi po ni Pablo sa Efeso 3 at 4, sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. Ayan. Ano yung tinutukoy niya dito sa 3? Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko ng una sa ilang salita sa pamamagitan niyaon. Sa pagbasa ninyo, inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. Yun pala ang kailangan, mga kapatid, marunong kang magbasa. Hindi mo kailangan kalkalin. Hindi po sa pamamagitan ng pagkalkal maiintindihan mo ang hiwaga. Hindi. Sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng mga sulat ng mga apostol, maiintindihan mo. 'Di ba, no, mga kapatid? Kaya lang, mag-iingat po tayo. Bakit? Meron kasing mga nagbabasa, iba ang kanilang naiintindihan. No, kagaya ng sinabi ni Pedro. Ulitin po natin ito, mga kapatid. Ikalawang Pedro 3 at 16. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Nakita niyo po ba yon, mga kapatid? Kapag ikaw ay nagbabasa, tapos yung mga binabasa mo, alam mo namang mayroong hiwagang isinulat si Pablo doon. No? Tapos ang gagawin mo pa, kung hindi mo maintindihan, no? Kasi sabi ni JR, bobo ka daw sa Biblia eh. Sabi ni kapatid na JR, ka daw eh. No? Hindi ako nagsabi na no, yun mismong nakasama mo, no, at nakilala kang personal, sabi, bobo ka daw sa Biblia. Nako, kuya, paano ba naman yan? Bobo ka daw sa Biblia.
talagang mahihirapan kang intindihin yung sulat ni Pablo. Diba? No? Kasi sabi ni Pedro, dun sa sulat ni Pablo, merong mga bagay doon mahirap unawain. Anong ginagawa ng iba? Isinisinsay. No? Sa English, kung babasahin po natin ito, mga kapatid, ang sabi dito sa King James, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, no? Rest, no? Yung mga unlearned at yung mga unstable, unstable pala nakasulat sa Biblia, no? Unstable, hindi stable yung kanyang aral, no? Yung kanyang unawa hindi stable, paiba-iba. Ang ginagawa ng iba, they rest, no? Ano ibig sabihin ng rest ulit? Basahin nga natin, mga kapatid. Sabi dito, ang ibig sabihin po ng rest, ayan, forcibly pull something from a person's grasp, no? It can also sa archaic meaning nito, so ibig sabihin sa lumang meaning niya, no? Kasi ang Biblia po, mga kapatid, alam nyo, nagsasalita yan ng mga old term eh. Mga lumang term. Kaya nga minsan, kahit nga Tagalog na yung nakasulat, ang hirap intindihin eh, no? Medyo malalim kasi yung mga nakasulat, no? Ah, kaya sa Biblia, no, yung archaic term nito is to distort the meaning or interpretation of something to suit one's own interest or views. Ayan. Yun pala ang kahulugan pag sinabing they rest, no? Yung kanilang pagsisinsay. Dinidistort nila yung meaning ng isang bagay. Bakit? Para mag-suit mo, bumagay dun sa kanilang interest. No? Napatunayan natin yan, mga kapatid. Doon pa lang sa Mateo 5:16. 'Di ba, no? Anong ginawa nila? Lumiwanag ika ang inyong ilaw. No? Lumiwanag ika ang inyong ilaw upang makita ng mga tao na um, ang inyong mabubuting gawa. Kaya pwede ika nating ipakita ang mabuting gawa. Yan. No? Dinidistort nila yung meaning nun eh, 'di ba? Sa bagay, napag-aralan na po natin 'yan, ano, mga kapatid. Doon po sa mga bagong kapatid lang na nakikinig ng podcast na ito, I would recommend na panoorin niyo po yung ating episode 2 at 3 kung saan atin pong tinatalakay dyan yung tungkol dun sa Mateo 5:16. No, mga kapatid, na hindi ang ibig sabihin nun na para bang ang Panginoong Kristo kakasabi niya lang doon sa 5:16 na upang makita ng mga taong inyong mabuting gawa, tapos kukontrahin niya na yung sarili niya pagdating doon sa 6:1 ng Mateo. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Merong tinutukoy specifically ang ating Panginoong Kristo sa 5:16. No po? Na mga bagay na mabubuti na pag lumiwanag ang ilaw ng mga lingkod ng Diyos, makikita. Hindi sinabi ni Kristo, lumiwanag ang inyong ilaw upang inyong maipakita. Hindi ganon. Lumiwanag ang inyong ilaw upang makita. No? Automatically makikita nila yung ginagawa ninyong mabuti pag lumiwanag yung ilaw. Ano po yun? Napag-aralan na rin po natin, papaano liliwanag yung ilaw. Pag ang mangangaral ay nangangaral, yung Kristong ilaw, lumiliwanag yon. At pag lumiwanag yung ilaw sa mga tao, no, automatically, makikita nila, mabuti pala yung ginagawa nitong mga lingkod ng Diyos na to. Yan. Anong paliwanag na ni KDR? Ganun na lang kasimple, no? Lumiwanag ang inyong ilaw para mag-MCGI cares, no? Parang yun na ang kanilang paliwanag. Bakit? They rest, no? Kanilang iminamali, no? Dinidistort nila yung ibig sabihin ng salita. Bakit? Para mag-suit, no? Bumagay dun sa kanilang interest, no? Bumagay sa kanilang view, no? Sa kanilang perspective,
no, yung mga bagong perspective ng kanilang kuya ay bumabagay sa kanila yung bagay na yan. Kaya yung sinabi ni Pablo, mga kapatid, na may mga tao hindi maintindihan kahit nagbabasa sila yung mga hiwaga. Bakit? Dahil, bakit po? Dahil iminamali nila o sinisinsay or dinidistort nila yung kahulugan. Kaya tama, no? Sabi ni kapatid na Jerry Quinn, hindi na daw maghahalongkat si KDR ng hiwaga. Ano man ang gawin niya, hindi po siya makakaunawa ng hiwaga. Kahit magbasa pa siya, no? Ni magkalkal nga, hindi niya gagawin, kahit magbasa siya, hindi siya makakaunawa. Bakit? Sarado po ang sinabi ng Diyos eh. Anong sabi ng Diyos? Eto, basahin natin ha. Daniel 12 at 10. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa. Yan ang maliwanag po sa Biblia, mga kapatid, no? Magbasa man sila ng magbasa ng Biblia, hindi sila makakaunawa. Kaya natatandaan niyo po, mga kapatid, yung sinabi ko po sa inyo noong nakaraan, no? Ang Biblia, sinulat niya ng Diyos para sa kanyang mga anak, sa kanyang mga lingkod ng lingkod, no? Basahin nga ulit natin 'yon, mga kapatid, no? Eto, sa Malakias 3:16. Nang magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon, ay nagsangusapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig. At isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan. No, kaya ang Biblia, mga kapatid, isinulat yan ang Diyos, no, nag-usap-usap yung mga natatakot sa Panginoon. At ano nangyari? Pinakinggan ng Diyos, no? At dininig yung mga taong natatakot sa Diyos. Anong sabi? Isang aklat ng alaala, no? Aklat ng alaala. Kaya ang Biblia, mga kapatid, aklat yan ng alaala ng mga taong nangatatakot sa Panginoon. No? Para kanino yan? Para dun sa mga taong natatakot at gumugunita ng pangalan ng Diyos. Yan po ang masasabi natin dyan, mga kapatid. Kaya ang Biblia, no po, huwag kayong aasa na ang magpapaliwanag dyan yung mga taong walang takot sa Diyos. No? Huwag kayong aasa na ang magpapaliwanag niyan yung hindi naniniwala sa Diyos. Dapat merong pagkaunawa sa salita ng Diyos. No, alam niyo, mga kapatid, kung uugnay-ugnayin mo talaga, maano ang ganda ng salita ng Diyos eh. 'Di ba sabi ng Biblia, walang liko o suwail sa salita ng Diyos, pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa. Sino makakaunawa? Wala sa masasama ang makakaunawa. Sino makakaunawa? Yung merong pagkatakot sa Diyos. Bakit? Ang sabi sa Biblia, ganito. Ayan. Kawikaan 9 at 10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. No? Magsisimula ka magkaroon ng karunungan at ng pagkaunawa sa salita ng Diyos o kailan? Kapag may takot ka na sa Diyos. Pero kung ginagawa mong katatawanan ang salita ng Diyos, kung ginagawa mong biro ang aral ng Diyos, ang salita ng Diyos, huwag kang aasang makakaunawa ka ng Biblia. Kaya alam niyo, mga kapatid, ang Biblia hindi yan mauunawaan ng lahat ng mga tao. Lahat ng mga tao pwedeng basahin po yan. Lahat ng mga tao magkakaroon ng kopya niyan, pero hindi lahat ng tao makakaunawa niyan. Bakit? Ang makakaunawa po niyan yung may takot sa Panginoon, may karunungan na tinutukoy sa Biblia. No? Si Kuya ba, may takot ba sa Diyos yan? No? Kayo nga ang mga kapatid, magsabi, may takot ba sa Diyos yan? Napakadaling, kung magturo, pabanji-banji eh. Diba? Hindi mo na iniisip yung kanyang ituturo kung
kasang-ayon ba ng Biblia o hindi? Basta na lang makapagsalita ng mga bagay-bagay na alam naman natin na hindi naman kasang-ayon ng Biblia. Di ba no, mga kapatid? Kaya yan po masasabi ko dyan. Kapatid na Simon Ariel, salamat po sa Diyos sa mga ganitong paksa, Brad Rob. Ingatan nawa po palagi. Ayan. Salamat po sa Diyos, kapatid na Ariel. Kapatid na Jimson Rafael. Ayan. Kapatid na ating suki sa mga comment. Naranasan ko din yan, bro. Nag-post ako ng video ni Brother Eli na sinasabi niya dapat may consultation talaga para maalis ang duda ng mga kapatid. Nako, may nag-comment, sabi-sabi sa akin, may duda ka pa ba, bro? Yan. No? Yan yung nakaraan, sinabi ko sa inyo, di ba mga kapatid, I dare you. No? I dare you, mga kapatid. No? Subukan niyo po, mag-post kayo ng video ni Brad Eli. No, yung video ni Brad Eli, yung mga naghahamon siya ng debate, mga ganon, yung tipong sinasabi niya, mga tarantado, mga ganyan. Subukan nyo, no? Ire-red tag na kayo kagad. Alam nyo, ang red tagging hindi lang pala sa no? Sa government no? Meron din palang red tagging na nagaganap sa reliyon Ayan, so yan. No, mga kapatid, subukan niyo po, i-post niyo po yung mga video ni Bad Eli. Ayan, mare-red tag po kayo. Ang katunayan niyan, isa yan si kapatid na Jimson. Ayan, sige, tuloy po tayo. Kapatid na Gigo Don, TEV. Ayan, T3V. Brad Rob, attend ka ng podcast ni Broccoli TV. Pwede ka mag-share doon about MCGI. Ayan. Ganito po yan, mga kapatid. I think hindi ko rin kailangan na mag-attend sa ibang podcast. Kaya nga ako nag-put up ng ganitong podcast dahil gusto ko po na makapag-share ng sarili kong opinion ng mga bagay na patungkol sa pananampalataya. Ayan. Ngayon, sa Broccoli TV, iba naman po yung kanilang ang kanilang pinag-uusapan. Although they're talking about MCGI most of the time or often, pero iba po yung kanilang point of view. Magkakaiba po, napakadami nila doon. Meron dong mga atheist, meron doon mga agnostic, meron doon mga iba-ibang relihiyon, no? Magkakaiba po sila, magkakasama at sila ay nagkakaisa, no? Nasa sa kanila naman po 'yon, no? And bahala po sila kung 'yun po yung kanilang pananaw at malaya rin po kayong makinig po sa kanila kung gusto niyo po silang pakinggan. Pero siguro for me, kapatid na Gigo doon, ay salamat sa Diyos sa iyong pagpaanyaya at okay na siguro for now na eto, mayroon akong sarili kong podcast at nagsasalita ako dito ng mga bagay tungkol sa MCGI. At meron din naman mga kapatid na nakikinig sa aking podcast, so salamat sa Diyos. Okay na po ako doon. Hindi ko naman po kailangan na na alam niyo yun, makipag-mingle sa ibang mga tao just to get attention. I'm okay with my current podcast dito sa Brad Rob channel where we can talk about the Bible, we can talk about faith, no? Makakapagsalita po ako ng mga bagay na gusto ko pong sabihin, no po. So, ayun. Yun lang po yung masasabi ko diyan, kapatid na Jigo doon. Kapatid na Raul Godino. Brad Rob, correct. Yun po pala kay kapatid na Eli ko po ako nakaalam ng katuwiran sa Biblia. Pasensya po, salamat sa Diyos. Ayan, okay lang po yan, kapatid na Raul. Sabi niya pa, Brad Rob, pakibigyan niyo po ng paliwanag yung kaisa sa Espiritu, yung nasa unang Korinto 12:4-30. Salamat po sa Diyos. Ang haba nito, kapatid 12:4 hanggang 30. Kung babasahin ko lang to ngayon, masyado nang mahaba. Pero ganito yan. Unang Korinto 12:4 hanggang 30, ano yan napaliwanag na yan ng kapatid na Eli during
pandemic. Kung kapatid ka na nun, kapatid na Raul. Kung hindi ka pa naman kapatid, siguro sabihan mo ako, meron akong kopya nun eh, nung ang tawag po dyan, kapatid na Raul, yung Corinto Novela, no? Isang buong taon, actually, hindi naman pala isang buong taon, halos 3 months, 4 months na ipinaliwanag ng kapatid na Eli ang nilalaman ng buong unang Korinto. Ayan. So ang tawag po namin doon noon ay Corinto Novela. Ayan. At napasadahan din yan yung 12:4. Basahin nga natin, konti lang basahin natin yung 12:4 ng ah, unang Korinto. Ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang espiritu. Ayan. Actually, magsisimula ito, mga kapatid, dun sa 12:1. No? Ano yung nasa 12:1? Ngayon tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. No? Sa Tagalog, ang tawag dyan ay ayon sa espiritu. Pero kung babasahin mo yan sa English, ayan, now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Ayan, so sabi ni Pablo, concerning spiritual gifts, mga kaloob na espiritual, no? Mga kaloob na espiritual. Hindi ko ibig mga kapatid na hindi kayo maging ignorante, no? O kaya walang alam. Ayan. So sabi ng kapatid na Eli dito, mga kapatid, dapat maintindihan natin ito kasi ayaw ni Pablo na maging mangmang tayo o wala tayong alam tungkol sa bagay na ito eh. Kaya pinaliwanag po yan ng kapatid na Eli. At siguro, pakinggan nyo na lang po yun. Hindi po ako ang magpapaliwanag niyan. Dahil ako ay nakinig lang din sa paliwanag na yan. Maganda po yan. Maganda po yung paliwanag ni kapatid na Eli dyan tungkol sa kaloob na ayon sa Espiritu. Pero hindi ko na po sasabihin dito, kapatid na Raul. Siguro, kontakin mo na lang po ako doon sa aking page at bibigyan kita ng access doon sa aming page kung saan naka-post po yan, yung Corinto Novela. Ayan. So, ayan kapatid. Salamat sa Diyos actually at nagkaroon ng pagkakataon si kapatid na Eli na maipaliwanag yan yung tinatawag na Corinto Novela. Ayan, maganda po yun. Siya pa rin, sasabi niya, nakaraan lang yung sinasabi niya, takbuhin daw siya. Sa bagay, wala na magagawa. Iba talaga sila ng kaloob ni kapatid na Eli. Pero sa iisang espiritu daw sila sa Panginoon. Ayan. Alam mo, ito yung sinasabi ko po na unstable yung kanyang aral no? Unstable yung kanyang mga sinasabi. Dito, no, nung nakaraan, sabi niya, kaya ako ang una kong pinag-aralan ay tumakbo no? Pagka tumatalikod ka na, madali lang tumakbo di ba? Kaya ako talaga yan ang unang pinag-aralan ko Pero kamakailan lang meron siyang meron siyang sinabi dahil doon sa galit niya doon sa isa, no? Dahil sa galit niya doon sa kay kapatid na JR, siguro si kapatid na JR yung pinakikinggan niya, no? Meron siyang nasabi. Eto, pakinggan natin. Marunong kang bumunot ng ipin. Ako kahit hindi ako dentista, tanungin mo, ilan? 2, 4. Diba? Nakita niya mga kapatid. Siguro dahil pikon na siya, no? Naiinis na siya dun sa mga exposure o sa expose na ginagawa ni kapatid na JR sa kanya. Marunong ka ba ikaw bumunot ng ngipin? Ako kahit hindi ako dentista. Ano gusto mo? 2 o 4?
Marunong kang bumulot ng ipin. Ako kahit hindi ako dentista. Tanungin mo, ilan? 2, 4. Talagang naka-ready na di ba, no? Oh, akala ko ba, kuya, sabi mo, wag magsasalita ng provoking words. No? Wag tayong magpapautang ng salita. Pakinggan nga natin yung isang sinabi niya. Kung mahinahon o malubay na sagot, nakakapawi ng puot. Pero yung mabigat na salita, humihila ng galit. So, isa ko sa mga bagay na kung minsan ay nakakapagdala sa atin para tayo ay ma-provoke, no? Yung mga mabibigat na salita. Pagka nagpautang tayo ng mabigat na salita, ang hinahanap mo hindi kapayapaan. Ang hinahanap mo kaguluhan. Madali hong pumasok sa basag ulo. Pero alam nyo, malaki ho ang nagiging perwisyo. Kaya higit sa lahat, dapat na magkaroon tayo ng isang kaisipan na mas malawak at pangunawa din sa kapwa-tao. At higit sa lahat, handa natin yung ating mga sarili na magpaumanhin at daanin natin sa mahinahon na pag-uusap. Huwag na huwag tayong magsalita ng mga provoking na mga salita. Kasi totoo yun lagi. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yung mabigat na salita, humihila ng galit. Oh. Sabi mo pa, wag na wag. Ikaw mismo ang unang-unang lumalabag doon sa sinasabi mo. Provoking yung mga sinasabi mo na yan diba? Marunong kang bumulot ng ipin. Ako kahit hindi ako dentista. Tanungin mo, ilan? 2, 4. Diba? Oh. You're provoking someone na makipag-away sa'yo at hinahamon mo pa. 2 o 4? Yan. Yan ang mangangaral na sa Diyos. Wag na wag. Wag na wag tayo ikang magsasalita dahil ika. Diba, no? Sa harap pa yan ng kapatiran, ha? Diba? At pasalamat pa kamo yan. Yan. Ikaw na mismo ang sumisira doon sa mga sinasabi mo ngayon. No? Because you are being provoked as well. No? Napoprovoke ka siguro doon sa mga expose na ginagawa ng kapatid. No? Sabi pa nung kapatid ay mabaho daw ang iyong paa. Ay nako, mga kapatid. Pag-usapan nga natin sa ibang pagkakataon yung paa na yan. Alam nyo, mga kapatid, ang paa ng mangangaral na sa Diyos ay yan may significant meaning yan sa Biblia, no? Pero bakit kaya sinabing mabaho ang iyong paa? Baka merong ibig sabihin din yan spiritually. 'Di ba, no? Pero dito yan, no? Yan ang nangyari ngayon sa kuya nyo. Sabi niya, wag daw magsasalita ng nakakagalit na salita. Wag na wag. Sa mismo, sa harapan ng kapatiran no? Sa harapan mismo ng kapatiran Ano gusto mo? No? 2 o 4? 'Di ba? No, yan. Yan ang masasabi ko dyan. Nako, kuya. Ewan ko sa'yo. Hindi mo na kasi alam ang siguro ang ginagawa mo ay talagang ibang-iba na kasi. Yan. Sige, punta tayo dito kay kapatid na Gojo Satoru. Ayan, sabi niya, hello bro. Kapayapaan po. Salamat sa Diyos sa mga podcast mo. May tanong lang po ako. Yung mga ganitong podcast po ba ay masasabing pangangaral? If yes, lalabas po ba na mangangaral kayo? If hindi naman po ito pangangaral, ano po ang tawag sa ginagawa ninyo at ano po ang maitatawag sa inyo ayon sa Biblia? Last na po, kung buhay ngayon ng kapatid na Eli, sasang-ayon po kaya siya if may kapatid o mga kapatid na gagawa ng mga ganitong klaseng podcast about Bible discussions? Disclaimer lang po bro,
Wala po akong tutol sa ginagawa ninyo. Ang katunayan, lagi akong nakaabang or nag-aabang sa podcast ninyo. Gusto ko lang po makakuha ng batayan para maisagot ko sa mga nagpaparatang sa akin na kayo na daw po ang bago kong mangangaral at hindi na si KDR. Ayan, hindi ko naman po kayo kinoconsider na mangangaral kundi isang nakatatandang kapatid. Si Brother Eli, mga apostol at lalong-lalo na ang Panginoong Hesus pa din po ang aking mga mangangaral. Salamat sa Diyos. Ayan. So, salamat sa Diyos, kapatid na Gojo. Alam mo, your question is very valid. No? Valid po yung iyong mga tanong at ang iyong mga concern. At salamat po sa Diyos, kapatid, sa sinabi mo na inaabangan mo ang ating mga podcast. Salamat sa Diyos sa iyong pagsubaybay dito sa podcast. Siguro pwede mo pong masabi sa akin na ako po ay isang podcaster, no? Kasi kung pag-uusapan natin dahil ito po ay podcast, yung nagpo-podcast, ang tawag po sa kanya ay podcaster. 'Di ba? No? O ngayon, sige. Sagutin natin. Sabi mo, yung mga ganitong podcast po ba ay masasabing pangangaral? No? Ito ba ay form ng pangangaral? Ang sagot ko sa iyo, kapatid, ganito. Basahin natin ha. Basahin natin yung nasa Roma 12 at 6. Ito muna, basahin natin. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Ayan. So dito po si Pablo, nagsasalita siya sa iglesia. Actually, kung tataas natin ito, meron siyang sinasabi dito na sa 3, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo, huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami, iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Tuloy natin. Yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Kung ministeryo, gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nagkakawang gawa ay magsaya. So sa iglesia po, kapatid, may binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang kaloob ayon sa sukat ng kanyang pananampalataya. Ano po? Meron binigyan ang Diyos ng karapatan na manghula, no? Kaya sabi, ang nanguhula sa kanyang paghuhula, no? Ang panghuhula kasi sa Biblia, eto. Unang Korinto 14:3, datapwat ang nanghuhula nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw. Ayan. So merong mga tao pinagkalooban ng Diyos ng kakayahan na makapanghula. No, anong panghuhula 'yon? Hindi yung bukas ikan ay uulan, no? Kaya bukas ay darating na ang Panginoong Kristo. 'Yun ang aking nababasa sa aking kaisipan. Hindi po ganoon, ano? Merong tao binigyan ng Diyos ng ng kakayahang manghula ayon sa kanyang pananampalataya dahil siya ay nakapagsasalita sa ikatitibay. Kaya pag nakakita ka ng tao na nagsasalita at tumitibay ang pananampalataya mo, yung tao na yon, merong kaloob yon ng panghuhula. No? Kapag meron kang narinig na tao na pag pinakikinggan mo siya, yung pananampalataya mo ay nurture.
tumitibay ka sa pananampalataya. Kaya alam mo, si KDR walang kaloob ng panghuhula no? Sabi yun ni ano si kapatid na JR meron daw mga tao, mga kapatid na lumapit sa kanya na dumadaing, no? Sabi niya, Brad, umaatin kami. Ang gusto sana namin yung pananampalataya namin ay mapatibay Kaya lang, ang nangyayari sa pasalamat sa mga pagkakatipon puro mga rant ni Kuya. No? Puro rant na lang maririnig mo sa pagkakatipon no? Meron siyang kaaway niya na hindi niya masabi-sabi kung sino at yun ang pinariringgan niya. No? Kaya yung mga kapatid, imbis na makarinig ng hiwaga, imbis na makarinig ng mga bagay na ikatitibay ng kanilang pananampalataya, ewan ko, no? Yung iba diyan dismayado na sa pagdalo ng pagkakatipon. 'Di ba no? Merong ganon sa Biblia. Ano pa yung sinabi doon kanina sa binasa natin? Kung ministeryo, gamitin natin ang ating sarili sa ministeryo, ang nagtuturo sa kanyang pagtuturo. Ayan. So meron namang tao, kaya niyang magturo. 'Di ba no? Wala ako dun sa ganong kalagayan Bakit? Hindi ako yung tagapagturo. No, kapatid, kaya hindi ako yung tagapagturo. Ako masasabi ko, hindi ako binigyan ng ganyang kaloob. Anong sabi? Ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Basahin natin to sa English. Or he that exhorteth on exhortation. No? Exhort. Ano ibig sabihin ng exhortation? Exhortation, an address or communication empathically urging someone to do something. No? Exhort. Strongly encourage or urge someone to do something. Basahin nga natin ito sa Greek. Sabi dito, yung exhorting, yung parakalon, no? 3870. Ano ito? To call to one side, to exhort, to encourage, to comfort, to urge. No? Yan ang ibig sabihin ng ang umaaral sa kanyang pag-aral, no? Sa kanyang pag-exhort. No, anong ginagawa niya? Nag-encourage siya. Hindi siya yung mangangaral na leader, no? Merong mga tao na umaaral sila because they want to exhort or encourage or to comfort or to urge someone. Basahin natin ang iba pang kahulugan nito. Ayan. From para, kaleo, to call to or for, to exhort or to encourage. Ayan, appeal, appealed, appealing. Ayan, it can also mean preach, no? Pwede siyang preaching, making an appeal, urge, urging. Ayan. So yan ang ibig sabihin ng umaaral, no? Merong tao na umaaral sila. Ano ngayon ang pangangaral nila? Ibig ba sabihin, pagka umaaral ka, mangangaral ka na? Basahin natin ito Ito, sa Tito 1 at 9, nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo, upang umaral ng magaling na aral at papaniwalain ang nagsisisalangsang. Basahin natin ito sa English. Holding fast the faithful words as he hath been taught, that he may be able to sound doctrine, both to exhort it and to convince the gainsayers. No? Merong tao sa Biblia, no? Anong ginagawa niya? Nag-e-exhort siya. Umaaral siya. Pero hindi ibig sabihin, pagka umaaral ka na, ikaw na yung mangangaral. Bakit? Merong taong magtuturo sa'yo nung iaaral mo. Yun ang ibig sabihin na ano yon. Sabi niya, nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo. Meron kasing magtuturo No? Kagaya ng 12 apostol. Sabi ni Kristo,
ituro ninyo sa kanila. No, hindi sinabing iaral ninyo sa kanila, hindi. Bakit? Kasi mga mangangaral yung apostol eh. No? Si Pablo, mangangaral din si Pablo eh. Anong sabi ni Pablo? Unang Korinto 4:17. Dahil dito ay aking sinugo sa inyo si Timoteo na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, na siya ang sa inyo'y magpapaalala ng aking mga daang na nga kay Kristo, gaya ng itinuturo ko saan mang dako sa bawat iglesia. Tingnan nyo, pag sinabing mangangaral ka ng Diyos, kagaya ng mga tao ng Diyos, mga mangangaral na isinugo ng Diyos, nagtuturo po sila. Yun ang mangangaral, no? Kagaya ng kapatid na Eli, nagtuturo po siya, no? Ngayon tayo, nagsasalita tayo ng aral na narinig natin. Ang tawag sa atin, nag-e-exhort po tayo, no? Nag-e-exhortation, umaaral. Anong ibig sabihin nun? Yung aral, yung turo na narinig natin, iniaaral natin, ine-encourage natin yung mga tao. Di ba yun ang ibig sabihin ng exhort? To encourage or to urge. Kaya dito po sa dito po sa podcast, meron po tayo dito ang pag-encourage. Mga kapatid, let's talk about the Bible. Ba, yun ang ibig sabihin nun. Kaya kapatid, yun po ang ibig sabihin, yun ang pagkakaiba ng mangangaral talaga na sa Diyos. Pag sinabing mangangaral ng Diyos, nagtuturo yun. Kagaya ni Tito, no? Sabi dun sa Tito, ano sabi? Basahin ulit natin ha. Na nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral at papaniwalain ang nagsisisalangsang. So isa pa yan, no? Sinusubukan natin na maniwala yung mga tao na nagsisisalangsang. Mga kapatid, mali ang MCGI cares na yan. 'Di ba, no? Labag na yan sa salita ng Diyos, no? Sinusubukan natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga nakasulat sa Biblia, ini-encourage natin sila to go back to what is written in the Bible, na masama yan, na pinapakita mo yung mga maling gawa. 'Di ba? Yung isa mo pang sinasabi, kapatid, na kung buhay si kapatid na Eli, actually ano to kapatid, this is hypothetical question. No? When we say hypothetical, ito ay isang bagay na hindi mangyayari. Magngangawaman tayo ngayon, this is hypothetical. Ano po? Pero, ganun pa man, if this is hypothetical question, let's answer it hypothetically. Diba, no? Ako, ang masasabi ko po, dahil wala ngayon ng kapatid na Eli, ngayon, kung buhay siya kasi, ganito yan, no? Kapatid na Gojo. Kung buhay siya, hindi natin kailangan ng ganito. No, yun ang masasabi ko po sa iyo. Hindi tayo dadating sa ganitong punto na may mga kapatid na magsasalita sa social media at magsasalita ng mga bagay ng Biblia dahil sa panahon na nabubuhay ang kapatid na Eli, naniniwala po tayo na sapat si kapatid na Eli. No? Ngayon, wala ang kapatid na Eli, no? So kaya tayo siguro nagkakaroon ng urgency na magsalita sa social media, kahit ilan lang ang nakikinig dyan, mga kapatid, as long as merong nakikinig sa inyo at masabi ko po ang aking paniniwala at ang aking pinaninindigan, then so be it. Diba? Kaya dun sa mga nagsasabi sa iyo na baka ako na ang mangangaral mo, nako kapatid, hindi po yan mangyayari at ako po sa tingin ko hindi po yan mangyayari dahil wala po akong pagnanasa na maging isang leader ng isang samahan. Hindi po ganoon, mga kapatid, dahil ako'y naniniwala na ang leader ng samahan yan ay inihahanda ng Diyos, no, sa sinapupunan pa ng kanyang nanay, no? Kagaya ni Jeremias, no, kagaya ng mga unang mga naging mangangaral na sa Diyos, no. Pero kung ako po tatanungin ako sa sarili ko, I don't think na ako yung mangangaral mo na ngayon. 'Di ba, no? So
Sabihin mo po dun sa mga nagsasabi sa'yo na baka ako na yung mangangaral, wag po silang mag-alala dahil hindi po dadating sa punto na gano'n na ako na ang mangangaral na ano. Dahil ako po, ang kinikilala ko po na mangangaral na sa Diyos ay si kapatid na Eli. No? Ang mga apostol, kagaya ng sinabi mo, at ang Panginoong Kristo. Yan po masasabi ko. Ngayon, kung sa tingin mo po, ang popot, kasi ganito, no? Nangangaral ka ba? Pwedeng ganun kasi sabihin ng iba eh. Bakit kapag ba nagpo-podcast ka, nangangaral ka na? 'Di ba? Kapag ba nagsalita ka sa social media ay nangangaral ka na? 'Di ba? Oh. Pero hindi isa pang tanong diyan, kapag ba ikaw ay nangangaral na mangangaral ka na ba? 'Di ba? Pwede naman ang ibig sabihin nun, nag-e-exhort ka, no? Nag-encourage ka ng tao, nagsasalita ka ng mga salita ng Diyos to encourage people, or para mapaniwala mo yung mga nakikinig, yung mga nagsisisalangsang. Kagaya nung sinabi dun sa Tito. 'Di ba? So, yun po yung masasabi ko. Ngayon, kung ano man ang tawag sa akin, pwede mo sabihin na ako ay isang kapatid, no, nagpo-podcast, na nagsasalita. Wala po akong layon, kapatid na Gojo, na maging isang evangelist o isang mangangaral na kung sino pa. You can simply call me as Brad Rob. Yun lang po siguro ang aking masasabi sa ngayon. At yun po ang aking paniniwala. Ako po ay nagsasalita lang ng mga bagay na aking pinaniniwalaan. Sabihin na iba, bakit ikaw may paksa? Diba? Bakit ikaw meron kang topic? Kasi kung walang topic, anong pag-uusapan natin? Anything goes? Ganun po ba yun? Gusto nyo, anything? Hindi naman kung may topic ka, mangangaral ka na eh. Diba? Si kapatid na Eli nga, walang topic eh. Pero mangangaral sa ng Diyos. Hindi ang batayan ng pagiging mangangaral, meron kang paksa. No? Hindi ang batayan ng pagiging mangangaral. Kaya po tayo merong paksa sa bawat podcast po natin. Dahil meron po akong gustong talakayin po sa inyo. Kagaya ngayon, tinatalakay po natin na merong mga mangangaral ng Diyos noon, ayon sa Biblia, na nakakapagsalita sila ng mga bagay na kung a-analyze po natin, magkakontra. 'Di ba, no? Kung halimbawa, wala po tayong topic na sinusundan, parang anything goes na po ba yung gagawin natin? 'Di ba? So, yun po yung reason kung bakit, para may kaayusan. No, nasa Biblia yan eh. Gawin ninyo na may kaayusan, karapatan ng lahat ng mga bagay. Kasama po yun. Pati yung pagpo-podcast po natin, gawin natin na may kaayusan. No po? Ngayon, sasabihin ng iba, ibig mo ba sabihin, pag walang topic, walang kaayusan? Hindi naman po ganun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, para po mas maintindihan natin, kaya nilalagyan ko po ng isang tema o topic. No? Pero hindi ang ibig sabihin na pag walang topic, wala na ring kaayusan. Hindi po ibig sabihin nun ganun. Nilalagay lamang po natin sa kaayusan, sa ayos. Kumbaga parang merong program, no? 'Di ba? Yung mga activities, 'di ba, no, sa mga company like Christmas party o ano pa man, year-end party yan. May program may sinusundan silang program 'Di ba? Ganon din naman yung paksa, para yung program. Si kapatid na Eli, bakit walang topic? Kasi para sa kanya, kailangan niya ng ng mas ma-expound yung mga gusto niya sabihin 'di ba? Yun ang kaayusan para sa kanya. 'Di ba? Pero again, babalik ako doon sa aking stand na hindi naman ko mo may paksa ka, mangangaral ka na. Bakit? Si kapatid na Eli nga, walang paksa Pero mangangaral po siya ng Diyos para sa akin. 'Di ba, no? Yun po. So, yun po yung aking masasabi po sa inyo. Ayan. No, ngayon, kung gusto niyo pong paniwalaan na isang form ito ng pangangaral, nasa sa inyo na rin naman yun. Di po ba? Yun po yung aking masasabi. Basta akong paniniwala ko po, kagaya ng sinabi ko po sa episode 1 pa lang nitong ating podcast, na ito po ay
gusto ko pong, kaya po ako nag-put up nito dahil gusto ko pong mag-share sa inyo ng aking mga natutunan, mga bagay na aking napag-aralan, mga nababasa ko po sa Biblia, no po, at gusto ko rin po kayong balitaan ng mga nangyayari sa paligid-ligid, no po. Gusto ko rin po mag-share sa inyo ng aking mga karanasan sa iglesia. Yan po ang purpose ng podcast na ito. Ayan, kaya kapatid na Gojo, yun po ang aking sagot po dyan. At hindi po ako ang mangangaral. No, hindi po ako mangangaral. Dahil ang mangangaral, ang paniniwala ko po, kagaya ng mga apostol, nagtuturo po sila. No? Sila ay nagtuturo. No? Ako po ay umaaral. No? Kung ano yung narinig ko, yun din yung sinasabi ko po sa inyo. Kung ano yung natutunan ko, yun din po yung sinasabi ko sa inyo. Di po ba, no, mga kapatid? So, yun po. Salamat sa Diyos, kapatid na Gojo Satoru. Si kapatid na Raul ulit. Brad Rob, totoo po ba yung nasa post page ng The Voice of Reality PH? Yung pagbubulgar ni Brad J.R. Badong tungkol sa gawain ni Kuya Daniel. Ayan. So, sinabi ko na po ito kanina, no? Kayo po bahala kung basta pakinggan nyo po siya. Para sa akin naman, I think okay lang naman pakinggan nyo po kahit sino, no? Kahit nga si Willie Santiago, pakinggan nyo. 'Di ba? Umeentra na naman ito si Willie Santiago eh. No, nakikihalo na naman sa O kaya sino pa ba? 'Yon sa podcast nila sa Broccoli TV. Makinig po kayo doon. Kung gusto niyo po makinig doon. Pero isa lang po ang tatandaan po natin. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Yun ang nakasulat sa Biblia. Dapat pag nalaman mo at napatunayan mong masama, wag mong yayakapin yan, kapatid. Kapuotan mo yan. No? Makisanib kayo sa mabuti. Actually, yung makisanib sa mabuti, yung nasa Roma 12:9, cleave. No? Basahin nga po natin yon, mga kapatid. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Sa English, anong nakasulat dito? Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, cleave to that which is good. Ano po ibig sabihin ng cleave? Ayan. What does it mean to cleave? No? Ano ibig sabihin ng to cleave? To stay very close, no, to someone. Children cleaving to their families. Yan. To stick closely to something usually used figuratively. Yan. Basahin natin sa Greek yung Roma. Eto. Roma 12:9. Ayan. Cleaving to. Yan. Cleaving to is kolomenoi 2853. Anong ibig sabihin nito? To join. Ayan. Sumanib. To join. To cleave. To unite. To adhere. No? So, hence, mid, and past, I joined myself closely. Cleave, adhere, I keep company. Yan ang ibig pala sabihin ng cleave na nasa Roma, no? Kolao, no? From the Greek word meaning glue or to stick. No? Kumapit, mangapit. No? Kaya tayo mga kapatid, dapat mangapit tayo doon sa mabuti. Pag nakita mo at naintindihan mo na mabuti yan, panghawakan mo yan. At isa sa panghahawakan natin, mga kapatid, na mabuti, yung salita ng Diyos. Yung mga kautusan ng Diyos. Kasi sabi sa Biblia, ang kautusan ay mabuti. No? Ang salita ng Diyos, yung kautusan ng Diyos, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Yan. So, mag-stick po tayo dyan, mga kapatid.
Naganap na po yata yan. I-block nyo pag di ka isa sa espiritu yung sitas na may anyo ng kabanalan. Pero tinanggihan ng kapangyarihan ng Diyos. Layuan ninyo at i-block sila. Ganun po ba yun? Yan. So, ayan. No? Alam nyo, eto, ano sabi niya dito? Pakinggan natin. Opo. Okay, ngayon, ang dapat lang, ikaw naman na nakikinig, ikaw naman na, alam mo kung ano yung lalayuan mo. Layuan mo na. Pag nakakita ka na ng mga masasamang signos, layuan mo na. Huwag mo nang pabayaan, papasukin mo pa sa'yo. Nakakita ka ng mga to, kung ano-ano mga, sabi nga, kayo lang bang marunong mag-block? Dapat lalo ka nang marunong mag-block ng masama, kapatid na Rodel. Pag masama, Opo. i-block mo na agad. Masama na nga eh. Opo. Di ba? Bakit? Masama na eh. Wala kang, may makukuha ka pa bang mabuti? Pag masama, block mo. Opo. Di ba? Ganun ang dapat na ating pananaw sa buhay. Ganito yung kagad. Bakit mo pa i-entertain? Di ba? Ayan, kayo lang ba ka marunong mag-block? No? Para bang ano no? Binabaliktad yung sitwasyon na para bang sila yung binablock no? Yan, alam nyo, isa yan sa karakter ng ng narcissistic. Sabi nga nila, isa yan sa karakter ng isang taong narcissistic. No? Pinapalabas nila na ikaw pa ang may kasalanan. No, ikaw lang ba marunong mag-block? Lalo ka nang dapat mag-block. Para bang ngayon niya palang iniutos no? Pero yan mismo, yan, narinig nyo na mismo sa kuya nyo. Pagka masama na daw, i-block na. Yan. Tanungin ko po kayo mga kapatid, biblical ba yan? Biblical po ba yan na pag masama na ay iba-block? No? Sige nga mga kapatid, pag-aralan po natin yan sa ibang pagkakataon. Sabi niya kasi, pagka masama na i-block mo na. Alam nyo, walang maliligtas Salamat sa Diyos. Yung pag-iisip ng Diyos, hindi pag-iisip ni KDR No? Kaya alam nyo, ibang-iba si KDR sa apostol Tignan nyo Tignan nyo sabi ni Pablo. Eto. Ayan. Sabi niya sa unang Korinto 2 at 16. Sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ayan. So, ang pag-iisip ng mga apostol, yung pag-iisip ni Kristo. No? Kung paano mag-isip ang Panginoong Kristo, ganon ang pag-iisip ng mga apostol. Salamat sa Diyos, hindi ganon ang pag-iisip ni Pablo. Ibang-iba sa pag-iisip ni KDR. Bakit? Para kay KDR, pagka masama daw, i-block mo na No? Walang maliligtas kay KDR Pagka masama daw, i-block na. Biblical ba yon mga kapatid? Sa ibang podcast, mga kapatid, pag-aralan nga natin yan. Pagka masama na, i-block mo na. Sabi niya. Hindi, walang maliligtas sa'yo No? Si Pablo kasi, masama siya nung una Di ba? Ano sabi niya? Gayon may, sa unang Timoteo 1:16, gayon may dahil dito kinahabagan ako upang sa akin na pangulong makasalanan ay maipahayag ni Jesucristo ang buong pagpapahinuhod niya. No? Kaya mo ang sinabi ni Pablo sa sarili niya, pangulong makasalanan. No? Marami kasing kasamaang ginagawa si Pablo No? Makasalanan, sabi niya, ako ang pangulo sa mga ito. Tingin niya sa sarili niya, napakarami niyang kasalanan. No? Pablo, napakasama mo. No?
i-block ka na. Hindi ka na maliligtas. Di ba, no? Kasi para sa kuya nila, pagka masama na, block ka na. No? Hahadlangan ka na. I-block mo na yan. May makukuha ka pa ba ikang mabuti? Sabi niya pa. Diba? Tignan nga natin yan kung diwa ba yan na nasa Biblia. Kasi ang mababasa sa Biblia, eto. Unang Korinto 5 at 13. Datapot sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Yan ang nakasulat sa Biblia. Pagka masama, alisin sa inyo. Tama, di ba? Pero hindi sinabing i-block ninyo. No? I-block ninyo ang masamang tao. Sabi lang, alisin, no? Sa kongregasyon ng mga tunay na naglilingkod sa Diyos, pinapaalis yung masamang tao. Pagka masama yan, napatunayan mong masama, pinapaalis yan. Pero hindi sinabing i-block. No? Hindi sinabing, wag nyo nang kakausapin at wala na kayong pakikipagkomunikasyon na gagawin sa mga taong, di ba? Ayan. Siguro pag-aralan natin yan, magandang pag-usapan yan, yung sinabi ng kuya na yan na i-block pagka masama na. Ayan. Sige mga kapatid, sa susunod po pagkakataon. Sabi ni kapatid na Raul, Brad Rob, pwede po ba mag-PM sa iyong messenger? Ayan. Pwede naman po kapatid, dito po sa ating page, meron po tayong page. Ito po yon. Ayan, pwede po kayong mag-message po dyan sa Brad Rob channel. Ayan, salamat sa Diyos mga kapatid sa mga message po ninyo, sa mga mensahe po ninyo. At sana po loobin ng Diyos na patuloy po ang inyong pagsuporta sa ating podcast at sa pakikinig po natin patuloy ng aral po ng Diyos. Itong ating paksa, kung natatandaan niyo po mga kapatid, nung nakaraan, ay tinalakay po natin yung mga bagay na kalagayan ng mga mangangaral ng Diyos. Ano po 'yon, mga kapatid, kung natatandaan niyo po, 'di ba? Ang mga mangangaral ng Diyos, particularly mga mangangaral ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, sabi ni Kristo, mahina ang kanilang laman. Kaya may tendency talaga, minsan nakakapagsalita sila ng mga bagay na intended nilang talagang gawin. Intended talaga nilang gawin, no? Kagaya ni Pedro, sabi niya, kahimat ako'y mamatay na kasama mo, hindi kita iiwan, no? Kaso nung dadakpin na ang Panginoong Kristo, talagang no? Pero ano 'yun, nasa puso 'yun ni nasa puso 'yun ni Pedro. Kaya nga alam niyo mga kapatid, nung sinasabi ni Pedro 'yon, hindi sa sinabihan ni Kristo na sinungaling eh. 'Di ba? Tandaan niyo mga kapatid sabi ni Kristo sa mga Pariseo, eto. Basahin natin. 8:44. Alam niyo ano to gasgas na gasgas to sa podcast ni sa sa live ni kapatid na JR Parang every live niya talagang ginagamit niya tong talatang ito kay KDR Narinig ko pa nung isang yung isang episode ng live niya, sabi niya si KDR daw ay panganay na Ngayon ko lang narinig na may panganay din pala si Satanas, no? At meron pa siyang listahan ng mga nakapila na sa impyerno. Ay nako. Huwag kasi kayong mapang-api. 'Di ba no? Yan tuloy napipilitan tuloy yung tao na na kung ano-ano tuloy ang nasasabi. 'Di ba? Panganay daw na anak si Ayan, basahin natin. Sabi ni Kristo, no?
sa 43. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Sa isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Kaya mga taong sinungaling, ang tatay nyo, si Devil, no? Si Demon. Kaya sabi ni panganay daw na anak si si KD. Tawa talaga ako ng tawa nung narinig ko nung nakaraan eh. No? Bakit? Mga kapatid, nakikita kasi ng Panginoong Kristo yung puso ng mga kausap niya dito sa Juan 8 eh. 'Di ba? Dito kasi sa Juan 8, kausap niya dito yung mga Hudyo, no? Si Abraham ang aming ama, ang Diyos ang ama namin. Mga ganun pinagsasabi nila eh. No? They claim to be of God. No? Kaya tatandaan niyo po mga kapatid, hindi lahat ng nagsasabing sila'y sa Diyos at sila'y gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Bakit? May mga taong sinasabi nila'y sa Diyos sila, no? Parang natatandaan ko yung isang sinabi nung kuya eh, no? Pagsabihan nyo na kami ng masama, basta ang gagawin namin ay MCGI cares. Ito, pakinggan nyo. Pero kahit na ano pa ang sabihin, kayo masama. O di ikaw mabuti. Di di tingnan natin kung ikaw nga mabuti. Kami na pinakamasamang tao. Sige na. Ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamabait, ikaw ang pinakabanal, sige, pagpatuloy mo. Kaya pala trabaho mo ganyan. Dahil ikaw ang pinakabanal, ikaw ang pinakamabait, yan ang trabaho mo. Kami naman, kami ang pinakamasama para sa'yo, sige, ang gagawin natin, MCGI cares. 'Di ba? Talagang no? Nakikipag siya no? Nakikipag-agawan siya ng trono ng pagiging mabuti. No? Para bang, sino bang mabuti? Diba? Tingnan mo, ginagawa mo. Sabi niya pa doon sa kanyang parinig. No? Kanyang pagte-teksto, hindi na teksto eh. Hindi na nabe-bless yung mga nakikinig eh. Nabubuisit na. Bakit? Kasi puro rant ang napapanood, napapakinggan nila. No? Ano ngayon? Puro rant na lang yung maririnig mo dun sa sa kanyang pagpapaksa eh. No, bakit? Kasi kiniklaim nila na sila ay mabuti. Pero tandaan niyo po mga kapatid, hindi lahat ng nagsasabing sila ay mabuti ay sa Diyos sila. Bakit? Etong mga kausap ni Kristo, kiniklaim nila, anak sila ni Abraham, ang Diyos nila, ang ama nila. Pero sinabi ni Kristo, kayo'y sa inyong amang diablo. Bakit? Sinungaling yung ama nyo. Pag nagsasalita siya ng saga ng kanya, nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng saga ng kanya. Isa siyang sinungaling at ama nito. No? O ngayon, nung si Pedro, sabi niya, kahimat kami mamatay na kasama mo. Basahin natin yung Mateo 26:34. Eto. Sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, sa gabing ito bago tumilaok ang manok, ikakaila mo akong makaitlo. Sinabi sa kanya ni Pedro, kahimat ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ikakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. No? Pati yung mga alagad, sabi lang, kahit mamatay kami, hindi ka namin ikakaila. No? Napansin niyo po ba yan mga kapatid? Hindi sinabi ni Kristo na, hoy, sinungaling ka, kakaila mo ako. Walang ganun no? Hindi niya sinabi na nagsisinungaling si Pedro o yung mga apostol. Bakit?
Si Kristo kasi nakikita niya ang puso ng mga tao eh. Nalalaman niya yung kaloob-looban ng puso nila. No? Hindi niya sinabihan si Pedro na sinungaling ka, Pedro. Sinabi niya lang kay Pedro, Pedro, ikakaila mo ako makaitlo. Yan ang mangyayari. Kasi nakita niya kasi mahina ang laman ni Pedro eh. 'Di ba? Kahit na sinasabi ni Pedro, yung sinasabi niya sa puso niya, gusto niyang ipagtanggol ng Panginoong Kristo hanggang sa huli. Pero nakita ni Kristo, Pedro, ikakaila mo kung makaitlo. Bakit? Mahina laman mo eh. May kahinaan ang laman. Kasi si Kristo mismo nagsabi nun, Mateo 26:41, 'di ba? Kung itutuloy mo lang, sabi ni Kristo, magsipanalangin kayo para wag kayong matukso. Ang espiritu sa katotohanan ay nakahanda, datapwat ang laman ay mahina. Yan po. No? Gayon din naman si Pablo. Natatandaan niyo po yung pinag-aralan natin noong nakaraan, ano? Pinilit niyo ako, sabi niya. So may pagkakataon napilitan si Pablo. Siya pa naman na nagsabi na wag kayo maging mga mangmang. No, pero pagdating do sa isang talata, naging mangmang ako, sabi niya. Bakit? Pinilit niyo ako. No, napilitan siya. Kaya nga sabi niyo doon sa uno, kinakailangan ako'y magmapuri, bagamat ito'y hindi nararapat. No? Hindi dapat yung pagmamapuring gagawin niya, pero kinakailangan, necessity. No? Pangangailangan yon. Bakit? Ayaw maniwala sa kanya ng mga taga-Korinto eh. Sasaysayin ko sa inyo kung ano itong hiwaga na to. Nakita ko, may nakikilala ko, isang lalaki. Inagaw hanggang ikatlong langit. No? Kaya nga sabi niya nung dapat pinupuri niyo ako eh. Sabi niya, basahin nga natin yung nasa 2 Korinto, mga kapatid. Ako'y naging mangmang. Pinilit ninyo ako. Ako sana'y dapat ninyong purihin. Sapagkat sa anuman ay hindi ako naging huli sa lubang mga dakilang apostol, bagaman ako'y walang kabuluhan. Tingnan nyo? Sabi ni Pablo, dapat nga purihin nyo ako eh. Bakit? Hindi ako naging huli sa kanila, doon sa mga dakilang apostol. No? Sino ba yung mga dakilang apostol na tinutukoy niya dito? Yung mga nauna sa kanya mga apostol. No? Kagaya nila Pedro, nila Juan, hindi siya huli. No, pagdating sa paggawa, hindi siya naging huli sa mga apostol na yon. Kaya lang, may mga tao sa Korinto, no, na imbis maniwala sa kanya, ang pinipili, ako ika kay Cephas ako. Ako ika kay Apollos ako. 'Di ba? Merong ganung pangyayari sa Korinto 'di ba, no? Kaya napilitan si Pablo, isa-isa yung niya, yung karanasan niya. No? Kaya sabi niya, ako'y naging mangmang. Pinilit niyo ako. Napilitan siya. So may mga punto, mga kapatid, napipilitan po ang mga apostol. Napipilitan ng mga mangangaral na sa Diyos. Kaya lang tila parang magkakontra yung ginawa niya, no? Parang sabi niya dito, wag maging mangmang, pero naging mangmang siya. 'Di ba, no? Doon naman sa kabila, si Pedro, marami sa mga sinabi na para bang bunga ng kahinaan ng kanilang laman, hindi nila nagampanan yung kanilang sinabi na kahimat mamatay, hindi nila ikakaila ang Panginoon. Diba, no? At may pagkakataon naman, sabi ni Pablo, nagsasalita siya ayon sa kanyang pagkatao. O ngayon, mga kapatid, yung iniwan nating tanong, kung meron man mga magkakontrang sinasabi, no? Papunta na tayo sa exciting part. No, yun yung nauuso ngayon 'di ba? No, papunta na po tayo sa exciting part. Yan. Ito po ang tanong natin. Ano ang pagkakaiba ng pagkakakontrang sinasalita ng mga hindi sa Diyos at sa Diyos? Yan, mga kapatid. Ano pagkakaiba niyan? Ito pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Lucas 21:13. Ayan. Sabi ng ating Panginoong Kristo, ito'y magiging patotoo sa inyo.
Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan. No? Ano po sabi ng ating Panginoong Kristo? Sa panahon na sila ay dadalhin na sa harapan ng mga hari, no? Sa harapan ng mga gobernador, no? Susulitin na sila, no? Saan sila susulitin? Sa tingin niyo po mga kapatid, ito kasi ang pinupukol ni ng iba no? Sasabihin nila, ayan ika, hindi yan debate. No, hindi debate ika yan kasi kung itataas mo ika, ang tinutukoy diyan pagka ikaw ay dadalhin na sa harapan ng mga hukuman. No? Dadalhin ka na ika sa harapan ng mga hari at ng mga gobernador. No? Para bang pinapalabas nila matutupad lang ito kapag ikaw ay nandoon na sa court. No? Nandun ka na sa harapan ng korte. Oh. Oh. O, sabihin na natin, dadalin ka sa harapan ng korte, yung mga mangangaral ng Diyos. Susulitin sila Tama? Susulitin sila. Saan sila susulitin? Saan? Siyempre, dun sa kanilang sinasabi. Sa kanilang ipinangangaral. Kasi mangangaral sila Di ba? Kagaya ni Pablo. Di ba? Di ba si Pablo nung sinusulit siya, ano itong sinasabi ng mga tao sa iyo tungkol sa iyo? Kagaya ni Kristo nung sinulit siya ni Poncio Pilato. Di ba? Anong sinasabi ng mga tao sa iyo? Kiniklaim mo daw na ikaw ay isang hari ng mga Hudyo. Di ba? Ano itong mga pinagsasabi nila tungkol sa iyo? No? Naglalabas pa ng mga ng mga bulaang testigo 'di ba? Yung Panginoong Kristo sinulit siya sa harapan ni Poncio Pilato, sinulit siya dun sa mga bagay na inaakusa para sa kanya. Ano 'yon? Yung mga aral na tinuturo niya. Ano itong sinasabi mo ikaw daw hari ng mga Hudyo? Ganon din si Pablo Ano itong pinangangaral mo? Meron ka daw pinangangaral na iba sa pinaniniwala ng mga Hudyo. Diba? Saan sila sinusulit? Doon sa aral nila. Diba? Kaya pag sinulit ka sa aral mo bilang mangangaral, sabi ni Kristo, regardless kung nasaan ka pa, diba? Sabi ni Kristo, magiging patotoo sa inyo. Ano yung patotoo na yon? Pagtibayin mo puso mo. Huwag mo nang isipin kung paano ang inyong isasagot. Huwag na kayong mag-isip kung ano isasagot nyo pagka sinusulit na kayo dun sa mga pinapangaral ninyo. Kasi sabi dito, sa aking pangalan, dahil sa aking pangalan. Diba? O ngayon, ano sabi? Bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng mga hari at ng mga gobernador. Ganun ba? Sabi nila kasi, yan applicable lang yan doon sa hari at gobernador. Hindi po totoo yun. Di sana sinabi ni Kristo, bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi matututulan ng mga hari at gobernador. Kasi gobernador at hari lang pala ang applicable dyan Hukuman lang pala applicable yan Hindi ganun. Sabi ni Kristo, bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na hindi matututulan ng lahat ninyong mga kaalit. Diba? Lahat Nilahat ni Kristo. Kaya, wag mo sasabihin na applicable lang yan sa hukuman ng mga tao. Bagsak kayo dyan. Diba? Sasabihin nyo, yun ang Lucas 21:13 hanggang 15, hindi naintindihan ni Soriano yan dahil yan ay sa hukuman ng mga tao. Bugok!
Sabi ni Kristo yun eh. Ano sabi ni Kristo? Lahat ninyong mga kaalit. Regardless yung kung gobernador man yun o hari. Nagkataon sa panahon nila, ang sumusulit sa kanila, kagaya ni Kristo at ni Pablo, kung babasahin mo sa gawa, hindi ka kasi nagbabasa siguro, no? Sinulit si Kristo, ni Poncio Pilato, pati ni Haring ano, 'di ba? Nung hari, no? Sino nga ba 'yon, yung hari na 'yon? Ayun, si Herodes. 'Di ba, no? Si Herodes, ano siya eh, dinala siya sa harapan ni Herodes eh. Ito, basahin natin. Lucas 23 at Gs. At ang mga pangulong saserdote at mga eskriba ay nagsitindig at isinumbong siyang mainam. At si Herodes na kasama ang kanyang mga kawal ay inalimura siya at siya'y nilibak at sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik siya kay Pilato. Tignan mo, tama-tama eh, nangyari kay Kristo yun eh. Kay Herodes, dinala sa kay Herodes, nililibak sa ni Herodes eh. Tapos pinadala sa ni Herodes kay Pilato naman. 'Di ba no? Kaya sa harapan ng mga hari at ng mga gobernador, dadalin kayo. Bakit? Sinusulit sila sa panahon na yon sa harapan ng hari at ng mga gobernador. 'Di ba? Eh, sa panahon natin ngayon, hindi na masyadong nakikialam yung mga hari. No? Hindi na masyadong nakikialam yung mga gobernador sa religion kasi meron silang tinatawag na separation of religion and state. Bagamat hindi rin naman totoong-totoo 'yon kasi may mga religion na nakikialam sa politika 'di ba? Pero yun sa panahon na yun kasi talagang susulitin ka sa harapan ng mga hari. Kagaya ni Pablo, no? Dinala siya sa harap ni Haring Agripa. 'Di ba? Dinala siya sa harapan ng mga ng mga hukuman eh. 'Di ba? Pero ang sabi ni Kristo maliwanag, bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan, hindi mangyayaring masalangsang. Tignan nyo. Oh. At matutulan. No? Eto mga kapatid, may nakatutol po ba kay Pablo? Meron bang nakatutol kay Pablo? Ngayon, maaari niyong tutulan si Pablo, no? Lalo na yung mga galit kay Pablo ng mga atista. Yan ika si Pablo kung ano-anong pinagtuturo. Sabi pa nila dun sa isang podcast na narinig ko, yan ika si Pablo. Pinahirapan yung turo eh. Bakit? Simple lang yung turo ni Kristo eh. Kaya lang dami niyang dinagdag, no? Hindi mo kasi naintindihan si Pablo, no? Anti-Pablo ka. 'Di ba? Pwede niyo sabihin 'yan ngayon at pwede niyo tutulan si Pablo. Pwede niyo sabihin na mali si Pablo. Pero nung panahon na buhay si Pablo, may nakatutol ba kay Pablo? Meron ba nakapagsabi sa kanya, "Hoy Pablo, mali yung sinabi mo. Sabi mo, huwag kami maging mga mangmang. Tapos sabi mo dito sa isang sulat mo, mangmang ka. Naging mangmang ka." Meron po ba? Meron po ba naka-record na nakatutol sa kanya? No? Yung mga apostol, may tumutol ba sa mga apostol at may nakatutol ba? Bakit? Meron silang patotoo ni Kristo eh. No mga kapatid? Diyan mo malalaman ang merong patotoo ng Diyos. Bakit? Binibigyan sila ng Diyos ng bibig at karunungan, hindi matututulan. Kaya nga walang makatutol eh. No? Walang makatutol. Pansinin niyo pa to mga kapatid, no? Sabi ni Kristo, bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi magkakakontra.
Hindi naman ganun yung pagkakasabi niya no, na hindi magkakaroon ng kontradiksyon. Precise yung sabi ni Kristo Magkakaroon kayo ng bibig at karunungan na makakasagot sa mga kaalit ninyo. Anong mangyayari dun sa bibig na yon at karunungan yun? Hindi yun matututulan. No? Hindi matututulan o masasalangsang. As long as nabubuhay kayo, walang makakatutol sa sinasabi nyo. Bakit? Yung pangungusap nila, sabi sa Tito, basahin natin Tito 2:8. Pangungusap na magaling na di mahahatulan upang sila na nasa kabilang panig ay mahiya, upang walang anumang masamang masabi tungkol sa atin. Nanyo, magaling Magaling yung pangungusap na tinutukoy no, na hindi mahahatulan. No, ano sa English ito? Basahin natin. Sound speech that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed. No? Kaya pag kumontra ka, ikaw pa yung mapapahiya Yan ang patotoo ni Kristo, mga kapatid. Nawala na ngayon sa MCGI. Bakit? Kasi ang paniniwala nila sa 21:13 hanggang 15, mabuting gawa daw yun na hindi matututulan. Natututulan nga kayo Di ba? Ayoko na lang magsalita Ayoko na lang magkumpara Pero kasi kung ikukumpara mo yung mabuting gawa nila, masasabi mo na, yan ba yung legit? Kasi sabi nyo, kayo lang yung legit Pag-iisipin mo kung tayo lang talaga. Kung walang kapangyarihang nasa likod ng mga ganitong paggawa, hindi natin po yan magagawa, mga kapatid. Hindi natin magagawa yan. Ang katunayan, wala naman pong gumagawa niyan ngayon Napakarami pong mga iglesyang nagkiklaim na sa Diyos sila ang totoo, walang ibang totoo. Pag di pumasok sa kanila, lulutong ang gulugod sa impyerno. Ang dami pong nagsasabing yan. Pero wala ka pong makikitang gumagawa ng gawaing ito na makikita mo pong talagang masikap sa paggawa ng mabuti. Kaya nga po nang nabanggit kahapon, napag-aral natin kahapon, kahit na may mga ibang mga nagke-claim na sila ay nagpapahayag ng karangalan ng Diyos, gumawa man sila ng mga charity works, gayahin man nila yung mga ginagawa ng MCGI, pero ano yun kumbaga colorum, ganun, hindi legit. Hindi ikaw ang allowed kasi, hindi ikaw ang kinikilala na dapat na gumawa noon at hindi counted. Yan ba yung legit? Kasi sabi nyo, kayo lang yung legit Yan lang ba kaya nyo? Dapat pag kayo yung legit talaga at kayo yung may karapatan, at sabi nyo, pag gunagawa nyo yan ay mag-glorify ang Diyos, nakakahiya naman dun sa Diyos nyo kung yan lang yung kaya nyong gawin. Toiletries. At mga paper plate. Diba? Yan, yan lang yung kaya nyong gawin. Hindi naman po sa minamaliit ko, no, mga kapatid. It's still a good intention siguro, no? Sa mga kapatid na nandun na nagtutulong-tulong, mabuti siguro yung intention nila, no? Pero to claim it as the only legit, nakakahiya naman doon sa Diyos nyo. Mahiya naman kayo, yan lang kaya nyong gawin. Diba? Yung iba na iba yung Diyos kaysa sa pinaniniwalaan yung Diyos, mas matitindi yung ginagawang mabuti. Diba? Huwag niyo naman sabihin hindi kayo natututulan sa gawa niya mabuti. 'Di ba no, mga kapatid? Kaya yan ang yan ang mahirap kapag sinabi mo na ikaw lang ang may karapatan dapat panindigan mo talaga yan. 'Di ba no? Kayo lang ang lehitimo. Pero sa Biblia, isa po ang maiintindihan natin. Ang meron lang
ng karunungan at kaalaman na hindi matututulan ng lahat nilang kaalit, lahat na pagpatong-patungin mo na yan. Kaya nga sabi ni kapatid na Eli, magpatong-patong na kayo. 'Di ba? Patotoo kasi yun eh. Walang makakatutol. No? Ipinangaral ni kapatid na Eli. No? Malaking kapigatian darating na. Walang nakatutol sa kanya eh. O sabi niya, ay, ang mauuna pala is, ano pala, hindi pala, anytime soon na pala. Oh, ba't nung time na yon hindi kayo tumindig? At sana napahiya nyo na si kapatid na Eli, no? Dapat pinahiya nyo na. Dapat sinabi nyo, oy, Soriano, malito. Oh. Bakit sa panahon na yun nagtutumibay pa rin ang mga kapatid at lalong dumadami ang naaanib sa panahon na yun? Bakit? Hindi nyo kasi matutulan. Diba? Ngayon kayo nagtututol, wala na eh. Kahit naman sino ngayon, kaya nyo tutulan eh. No? Matututulan nyo ngayon talaga si Pablo. Kahit nga si Kristo, kaya nyo tutulan eh. 'Di ba? Ang daming mga tumututol kay Kristo eh. Pero nung nabubuhay sila at nangangaral, walang makatutol sa kanila. O, sige nga. O. Nakakita ba kayo may makakapagpakita ba kayo ng debate ni kapatid na Eli na sa yung napahiya? No? Natutulan siya? Natutulan yung sinabi niya? 'Di ba? Yun kasi yung patotoo ni Kristo eh. Patotoo yun ng Panginoong Sokristo. At hindi lang ng Panginoong Sokristo, ng Diyos mismo. Ano sabi ng Diyos? Eto, basahin natin ha. Awit 127, 1. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Sa 5, maginhawa ang lalaki na pumuno ng kanyang lalagyan ng pana ng mga yaon. Sila'y hindi mapapahiya pagka sila'y nakikipagsalitaan sa kanilang mga kaaway sa pintuang bayan. Kita niyo yun mga kapatid? Sabi ng Diyos, pag siya ang nag-ingat ng bahay, no? Kapag kasi yung mga bantay, no? Walang kabuluhan yung pagbabantay nila. Malibang ang Diyos ang nag-iingat. Paano mo malalaman na ang Diyos ang nag-iingat doon sa bahay na yon? Doon sa bayan ng Diyos na yon? Sabi sa 5, maginhawa ang lalaki na pumuno ng kanyang lalagyan ng pana ng mga yaon. Ano? Sila'y hindi mapapahiya. yan ang yan ang katunayan na ang bayan ay iniingatan ng Diyos. Hindi napapahiya. No? Hindi sila mapapahiya. Kailan? Pagka sila'y nakikipagsalitaan. Kailan po hindi mapapahiya? Pagpatay na. Pagpatay niya, kaya nyo namang ipahiya eh. No? Hindi na kasi makakapagsalita eh. Pero kapag sila'y nakikipagsalitaan sa kanilang mga kaaway, nasa pintuang bayan pa lang, di ka na obra. No? Sasakupin mo pa lang, di ka na obra. Nasa entrance ka pa lang, no? Pahiya ka na. Sabi nga ni kapatid na Eli, babasahin mo pa lang yan, alam ko na yung sasabihin mo. 'Di ba mga kapatid? Utos ng Diyos yun eh. Patotoo ng Diyos yun. Hindi mo mapapahiya kapag yan ay may patotoo ng Diyos. Yan ang patotoo ng Diyos, mga kapatid. May dala-dala siya ng salita ng Diyos na kailanman karunungan, bibig at karunungan hindi matututulan. Anong katunayan? Basahin natin ha. Sa Joel 2,
26. At kayo'y magsisikaing sagana at mga bubusog at inyong pupurihin ang pangalan ng Panginoon ninyong Diyos na gumawa ng kababalaghan sa inyo. At ang aking bayan ay hindi mapapahiya kailanman. Inyong malalaman na ako'y nasa gitna ng Israel at ako ang Panginoon ninyong Diyos at wala ng iba. At ang aking bayan ay hindi mapapahiya magpakailanman. Natatandaan ko yung isang sinabi ni ni Brad JR dun sa kanyang live. No? Yan ang katunayan na ang MCGI ngayon ay hindi na sinasamahan ng Diyos. Napapahiya na sila. No? Kahiya-hiya na yung mga ginagawa nila, napapahiya na sila. No? Bakit? Biblical po yun. Pag ang Diyos sinasamahan niya ang bayan, ang katunayan na ang Diyos ay may bayan ng Diyos, hindi dahil dumadami yung nababautismuhan. No? Kagaya nung sinasabi ni KDR. No? Kaya ikatignan nyo, dumadami ng dumadami. Sinasamahan ika ng... Huwag mong sikilin ang kalayaan ng mangangaral na umisip, gumawa ng paraan para makapagligtas ng lalong marami. Bakit? Lahat ng paraan Sa anong paraan mas makapagliligtas tayo ng marami? Mas makakahikaya tayo ng marami? Sa anong paraan? Iisipin natin yon. Bakit po? Bahagi ng kalayaan ng mangangaral na sa Diyos, mag-isip ng lahat ng paraan para makahikayat ng lalong marami. Kamusta naman ngayon? Paunti na ng paunti yung yung nababotismohan. Di ba? O akala ko ba ay padami kayo ng padami at huwag kayo ikang pangungunahan para mag-isip ka na mag-isip para dumami ng dumami daw yung maanib. Kabaliktaran nung sinabi mo yung nangyari, paunti ng paunti. Doon pa lang, pahiya na kayo Diba? No? Sabi sa Biblia, malalaman nyo na nasa gitna ako ng Israel. Ang aking bayan hindi mapapahiya. Kaya sabi ni kapatid na JR, tignan nyo Israel, no? Nung iniwanan ng Diyos, lagi na silang napapahiya. Hanggang ngayon, napapahiya na sila. 'Di ba? Totoo yun. Tingnan nyo yung CGI. Yan ang katunayan na wala ng Diyos yan. Nakakahiya na yung mga aral nyo. No? Kahiya-hiya na kayo. Pati yung mga ngaral nyo mismo, nakakahiya na rin. Diba mga kapatid? Yan ang sinasabi sa Biblia. Yan ang patotoo ng Diyos. Yan tayo manghawak mga kapatid. Ano yung patotoo ng Diyos? Ang bayan niya may karunungan, may bibig na hindi matututulan. At kailanman mga kapatid, wala silang maipapakita na may nakatutol sa kapatid na Eli. Ngayon natututulan nyo, of course, patay na Wala nang magtatanggol sa sinasabi niya Hindi na siya makapagsasalita Pero nang nabubuhay ang kapatid na Eli, no? Hanggang sa mamatay nga, hindi nyo na napamalian Maraming sumubok. Maraming nagsasalita sa tabi-tabi. But you were not able to prove it hanggang sa pagpahingahin si kapatid na Eli. Tandaan nyo yan. You were not able to prove it. At dahil wala na siya, magngangawa kayo ngayon dyan. Hindi nyo kayang i-prove na naipahiya nyo siya. No? Yan lang po ang masasabi ko mga kapatid. At salamat po sa Diyos at naintindihan po natin ang usaping ito. Bahala na po kayo mga kapatid, nasa sa inyo po ang pagpapasya. Sabi sa Biblia, ang pag-ibig, walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Cleave to what is good. Makisanib kayo
o panghawakan natin ang mabuti. Huwag kayong magpapadaya sa mga naririnig nyo at na mga nagsisisulputan sa tabi-tabi, mga kapatid. No? Panghawakan natin palagi yung aral ng Diyos, yung salita ng Diyos. Doon tayo manghawak. Huwag kayong manghawak sa tao. Huwag tayong manghawak sa tao. Manghawak tayo sa aral ng Diyos. Yan mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon pong ito at salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po hanggang sa susunod na episode ng atin pong podcast. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Magandang araw po sa inyong lahat.